Ako po si Philip at nais kong ibahagi sa inyo ang aking dalawang karanasan patungkol sa mga aswang. Nag-aaral pa ako noon sa Santo Tomas, Batangas at medyo wala pa akong masyadong kaalaman at kasanayan sa pakikipaglaban sa mga kakaibang nilalang ng dilim. Nasanay ako sa mga kaalaman sa mga computer at makabagong gadget. Wala man lamang akong idea sa ibang mga kababalagan noon. Kahit nabuhat ng sariyaya ang aking mga magulang, ay wala naman akong interes na malaman ang tungkol sa mga aswang at iba pang maligno. Dahil naisip ko na posibleng likha lamang yon ng malilikot na imahinasyon ng mga tao na kailangan pang pagdebatihan kung totoo o hindi sila. Kaso, nabago lahat ng mga paniniwala ko nung hinabot na ako ng gabi sa aming huling subject dahil sa naganap na stage play at kinailangan ko pang tulungan na magligpit ng props ang aking mga kagrupo. Nagabang ako ng sasakyan at nang may humintong bus, ay dali-dali akong sumakay dahil biglang bumuhos ng malakas na ulan. Kapag inaabot nga naman ng kamalasan, ang masama pa, hindi tumila ang ulan hanggang sa makababa ako sa bus na yon. Kinakailangan kong makatakbo patungo sa aming bahay kesa naman hintayin ko pa na tumila ito. Yun ang una kong plano. Kung sakaling bumaba ako sa bus at nagpatuloy pa rin ang malakas na ulan. Naisip ko na malayo pa naman ang Disyembre at hindi pa rin naman panahon ng tag-ulan noon. Posibleng may low pressure o may namumuong sama ng panahon ng bagyo kaya bigla na lamang tumindi ang ulan at lumakas ang ihip ng hangin. Kumuha ako ng panyo sa aking bulsa. Bahagyang pinahid ang aking mga braso at ginuskusan ang aking ulo. Umupo ako noon at eksaktong may nakatabi akong magandang mistisang babae. Saglit siyang nagpukol ng tingin sa akin at kumiti. Inilahad niya ang kanyang mga kamay at nagpakilala siya bilang Mildred. Agad ko namang tinugon ang kanyang mga kamay. Hinawakan ko yun at naramdaman ko kung gaano kalambot ang mga kamay na yun. Pakiramdam ko noon ay nasa ulap ako na parang lumulutang. Bigla namang nagtatambol ang puso ko nang masilayan ang kanyang natatanging kagandahan. Buhay na buhay ang kanyang bilugang mapupungay na mga mata. Samantalang hugis puso naman ang kanyang manipis at mapupulang mga labi. Saglit na napawi ang inis at init ng ulo ko. Lalo na nang magkwento siya sa akin at napag-alaman ko na isa rin pala siyang estudyante na nag-aaral sa Batangas noon. Kalilipat lamang nila ng kanyang pamilya buhat sa summer at hinanap nila ang kanilang kapalaran sa lugar na yon. Sa tagal naming magkausap ay kamuntik na akong mapalagpas ng daan patungo sa bahay. Mabilis akong pumara at kinuha ang aking bag. Sumilip ako sa bintana at napansin ko na tumila na rin ang ulan noon. Natuwa ako dahil sa wakas ay makakauwi ako ng maayos sa bahay. Nilingon ko si Mildred. Nagpasalamat ako sa kanya, gayon din ang malugod naming pagkakakilala. Nagmadali akong bumaba ng bus nang bigla siyang sumunod sa akin noon. Nasorpresa ako na makitang bumaba din siya ng bus na yon. Tinanong ko kung anong ginagawa niya doon at tumugon naman siya na malapit lamang sa lugar niya yon ang kanyang bahay. Kaya nagpatuloy ang aming kwentuhan habang naglalakad sa kahabaan ng daan. Tuwang-tuwa ako nang malaman na ilang bahay lamang pala ang layo niya sa bahay ko. Naisip ko na magandang simula yun bilang magkaibigan namin dahil magkabitbahay lamang pala kami. Kung saan-saan pa umikot ang aming usapan hanggang sa mapadako ang kwentuhan namin sa paboritong pagkain. Nagulat ako nung sumagot siya na laman loob ang paborito niyang pagkain nun. Napakunot ang noo ko at pinaulit ang sagot niya dahil baka nabingi lamang ako sa narinig ko. Humingi siya ng paumanhin at nabanggit niya sa akin na
Laman loob ng baboy ang paborito niyang pagkain. Napatawa naman ako at nagpatuloy kami sa pagkikwentuhan hanggang sa nakita ko na yung bahay namin. Saglit akong huminto at nagpaalam kay Mildred noon. Nagpasalamat ako sa sandaling oras na nagkausap kami. Nangako naman ako sa kanya na bibisitahin siya sa kanyang bahay sa mga araw na walang pasok at malugod naman niya akong nginitian. Pinihit ko ang siradora ng pinto at bahagya pa akong sumulyap sa kanyang direksyon nang biglang magtama ang aming mga paningin. At sa hindi malamang dahilan, nakita ko na biglang nangislap ang kanyang mga nanlilisik at nagbabagang mga mata. Nagulat ako at bahagya akong kumisap-kisap mata pero bigla na lamang siyang tumalikod sa akin at mabilis na pumasok ng bahay. Nung nabuksan ko ang pinto ay kaagad na bumungad sa akin ang nanay ko na naghihintay sa may sala nun. Nabanggit niya sa akin na nauna na siyang kumain ng hapunan dahil kinakailangan pa niyang hintay ng tatay ko na nag-overtime sa trabaho. Nagmano ako sa kanya bago ako nagtungo sa may hapagkainan. Napansin ko na may takip ang mga ulam at bumungad ang paborito kong ulam at kahit medyo malamig na ang kanin nun at ulam, ay pinagtiyagaan ko yung kanin dahil talagang gutom na gutom ako. Pagkatapos kong maubos ang pagkain, ay tinakpan ko muli ang natirang ulam at nag-umpisa na akong magligpit ng aking mga pinagkainan. Dumiretso ako sa may kusina. Hinugasan ko ang mga kasangkapan na ginamit ko sa pagkain na yon. Kasunod noon ay nagpaalam na ako sa aking mga magulang. Dumiretso na akong umakyat sa hagdan kung saan matatagpuan ang aking silid-tulugan. Pagkarating ko sa kwarto, nagpalit ako ng damit. Nagtungo ako sa may bathroom at naligo nun. Matapos ng ilang sandali ay nagpalit na ako ng damit pero hindi pa rin ako inaantok. Naisipan ko na buksan ang bintana at nagmuni-muni na muna habang pinagmamasdan ng kalangitan. Pagkabukas ko ng bintana, kaagad na bumungad sa akin ang bukas na bintana sa kabilang bahay. Laking gulat ko nang dumungaw doon ang isang marikit na dalagita. Pamilyar ang babae, lalo pat kumaway ito sa akin at pumati ng magandang gabi nun. Lumawak ang mga ngiti sa labi ko nang mapagtanto na si Mildred ang naturang dalagita. Hindi ko sukat akalain na ilang kabahayan lamang ang layo namin sa isa't isa nun. Nagsinyasan pa kami ng ilang minuto bago siya nagpaalam sa akin na kinakailangan na niya umanong matulog. Kaya naman nagumpisa na rin akong magsarado ng bintana nun. Napuno ng kasiyahan ng puso ko at sa tingin ko ay magiging maganda ang tulog ko sa buong magdamag. Lalo pat nakita ko na naman ang kagandahan ni Mildred. Naisipan ko na rin noon na matulog. Inihanda ko na ang unan at kumot at pinatay ko na rin ang ilaw sa aking silid bago ko tuluyang ipikit ang aking mga mata. Hindi ko alam kung ilang oras na akong nakatulog pero bigla akong naalimpungatan nang makarinig ako ng manakanakang kaluskos buhat sa aking bintana. Para bang may nagkakahig na ibon buhat doon. Napukaw ang aking kuryosidad kung kaya't binuksan ko ang ilaw at dali-dali kong binuksan ang bintana nang pumungad sa akin ang isang kakaibang ibon. Nanlilisik at namumula ang mga mata nito. Hindi pa ako masyadong naalimpungatan nun. Rumihistro sa isip ko ang kakaibang kaba kung kaya't buong lakas kong sinarado ang bintana at sinakluban ng kortina. Nagmamadali kong pinatay ang ilaw at lumayo ako sa may bahaging bintanang yon. Hindi ko alam kung namamalikmata ako ng mga oras na yon. Hanggang sa narinig ko na pumagaspas palayo ang naturang ibon. Bahagya akong nakahinga ng maayos
Hindi ko na nagawang lumabas ng silid tulugan. At naisip ko na baka nga kakaibang ibon lamang yon na nagawi sa aming bintana. Kung kaya't bumalik ako sa aking kama. Nagpatuloy na matulog kahit na naaalintana ang pagtulog ko kanina. Pero hindi pa man ako natatagalan. Bigla na naman akong nagising nun. Malalakas na kabog na noon ang naririnig ko buhat sa bintanang yon. Yung ingay na may kumakatok sa bintana para pagbuksan ng tao sa loob. Lalo akong nakaramdam ng kakaibang takot. Naisip ko na napakataas ng bahay at tanging magnanakaw lamang ang pwedeng umakyat sa may bahaging bintana ng aking silid tulugan. Imposible naman na umakyat to ng aking ama para lang istorbohin ako na pagbuksan siya ng pinto, di ba? Nakakatiyak ako na magte-text at tatawag siya sa aking ina kung dadating man siya sa labas na aming bahay. Nagpatuloy pa rin ang malalakas na kalabog sa aking bintana. At dahil doon, sinubukan ko ng siyasating muli kung anong kababalagan ang nasa kabila nun. Binuksan ko ang ilaw at kinuha ko ang baseball bat sa aking sisidlan. At pagkatapos ay buong lakas na hinawi ang kortina pero ganun na lang ang ikinabilog ng aking mga mata nang mapagmasdan ang isang babaeng nanlilimahid at nangingintab ang katawan sa langis. Padila-dila siyang nakaharap sa akin nun, habang pinapakita ang matutulis na mga pangil at nagbabagang mga mata. Biglang sumagi sa isip ko ang pamilyar na bilugan niyang mga mata. Parang si Mildred yung babaeng yon. Napasigaw ako at tinakpan ko ng kortina ang bintana. Kumaripas ako ng takbo pababa ng hagdan. Kamuntik na akong mahulog. Mabuti na lamang at napakapit ako nun. Nang makarating ako sa sala, eksaktong bumangon si nanay na nakahiga sa may sofa. Tinanong niya ako kung anong nangyari at nabanggit ko sa kanyang may isang babae na nagtataglay ng matutulis na mga pangil at nagbabagang mga mata na nakalutang sa may bintana nun. Nanlaki ang mga mata ng nanay ko. Naisip niya na baka kung sino ang gustong pumasok sa loob ng bahay namin. Naisip ko na noong tumawag sa telepono at humingi ng tulong sa emergency. Pero pinigilan ako ng aking ina. Hindi umano basta-basta natatakot ang mga nilalang sa mga pulis dahil ordinaryong tao lamang sila tuwing umaga. At isa pa, sino maniniwala sa amin, di ba? Nagmamadaling nagtungo ang nanay ko sa may kusina at binuksan niya ang isang garapon ng asin. Pagkatapos ay kinuha niya sa tukador ang mahabang baril at kinuha niya ang isang malihit na kahon na naglalaman ng mga bala. Nilagyan niya ng mga bala ang baril. Pagkatapos ay dumakot siya ng asin. Binigay sa akin sa kanya hinawakang mabuti ang itak. Sinabihan niya ako na kung may umatake man umano sa akin ay huwag akong magdadalawang isip na sabuyan ito ng asin. Tumango ako bilang pagsang-ayon kahit na hindi ako nakakasigurado sa kanyang tinuran. Nagulat na lamang kaming dalawa nang makarinig kami ng malalakas na kalabog sa bahaging pintuan. May kumakatok pero hindi nagsasalita nun. Palakas ng palakas ang pagkatok sa pinto at tila gustong wasakin ng kung sino mang nilalang ang pintuan. Sinenyasan ako ng aking ina at bumilang siya ng 3 bago magkasabay naming binuksan ang pinto. Eksaktong lumitaw sa harapan namin ang nilalang na bumubula ang bibig, dulot ng malalapot nitong mga laway. Susugod na sana ito nang paputukan at asintayin siya ng nanay ko sa balikat, maging sa dibdib. Napaatras at tumalsik ang naturang nilalang sa lakas ng buwelo.
Muling ikinasa ng nanay ko ang baril. Binanatan pang patamaan sa hita ang nilalang na yon. Walang katao-tao noon at madilim na rin ang bawat kabahayan, kaya walang ibang nakakita sa nangyari. Umangil ng umangil ang nilalang habang tumutulo ang masaganang dugo buhat sa kanyang katawan. Hindi tinigilan ng nanay ko ang pag-asinta hanggang sa naubusan na siya ng bala. At doon nakahanap ng tiyempo ang nilalang na yon para muling sumalakay. Pero bigla ko siyang sinalubong at hinagisan ng asin na tumama sa kanyang mukha at dibdib. Bahagyang umusok ang kanyang balat at lalong umalingaw-ngaw ang kanyang nakakabinging pairinon. Umatras ito. Umikot ng umikot hanggang nagbagong anyo bilang isang malaking paniki. Ikinampay niya ang kanyang mga pakpak at nagmamadaling lumipad sa ere. Hindi na namin siya nasundan ng nanay ko dahil napakataas na rin ang kanyang nalipad at lumayo na siya ng tuluyan sa aming bahay. Gulat na gulat ako sa aking mga nasaksihan. Hindi ko akalaing nangyayari pala yon sa totoong buhay na buong akala ko ay sa telebisyon ko lamang mapapanood. Matapos ng insidenteng yon, niyakap ko ng mahigpit ang aking ina. Kasabay noon ay naulinaga namin sa hindi kalayuan ang paparating na ugong ng sasakyan ng aking ama. Hinintay na namin siya at inabutan niya kami na bukas yung pinto ng bahay. Nagtaka siya kung bakit may hawak na baril si nanay at ako'y may hawak na asin. Isinalaysay namin sa kanya kung paano kami inatake ng nilalang sa labas ng bahay. Nagulat si tatay. Pinaniwalaan niya ang bawat detalye na sinabi namin sa kanya. Kinabukasan, walang pasok. Sumalubong ang panibagong umaga na punong-puno ng pag-asa. Napansin ko ang mga tsismosa naming kapitbahay na nagkikwentuhan tungkol sa mga narinig nilang putukan noong nagdaang gabi. Hindi man sila nakakasigurado pero tingin umano nila, putok yun ng baril. Gumawa na lamang ng teorya ang nanay ko na posibleng may magnanakaw na nahuli sa kalapitan naming bloke. Pero sumalungat naman ang isa naming kapitbahay na kung nahuli man ang magnanakaw, bakit kinailangan pang may magpaputok ng baril nun? Mabilis naman na gumana ang isip ni nanay. Posibleng nagpaputok ng baril ang magnanakaw o marahil ay ang mga pulis ang nagpaputok ng baril at napatay ang magnanakaw na yon. Sa ganoong kabulaanan ay niniwala naman ang aming mga kapitbahay at hindi na sila nag-usisa pa sa nangyari. Tinanong ko naman ang nanay ko kung bakit niya hindi sinabi ang katotohanan. Naisip niya na posibleng hindi siya paniniwalaan ng mga kapitbahay at maaaring matakot ang mga kapitbahay kung malaman man nilang may gumagalang aswang sa aming lugar. Isa pa, nakakatiyak ang nanay ko na posibleng nagpakalayo-layo na rin ang nilalang dahil sa malalang sugat at tama sa katawan na kanyang natamunon. Hindi simpleng galos yon at kung hindi sana siya naubusan ng bala, malamang napatay niya yon. Sa mga sandaling yon ay biglang sumagi sa isip ko si Mildred. Dali-dali akong nagtungo sa loob ng bahay, umakyat sa hagdan patungo sa aking silid tulugan. Hinawi ko ang kortina at binuksan ko ang bintana noon. Nakita ko sa hindi kalayuan yung bahay. Sarado ang bintana. Naisip ko na marahil ay hindi na nga siya babalik at kahit kailan. Hindi na niya naising muling magtungo sa aking bintana. Kung siya man ang aswang na yon. Hindi pa rin ako kaagad naka-move on ng ilang buwan sa sinapit kong karanasan. Hindi na ako nagpapaabot ng gabi sa paaralan. At maaga pa akong sumasakay sa bus dahil talagang nagkaroon ako ng matinding trauma sa pakikipagkilala ko doon kay Mildred.
Hindi na nga siya nagpakita sa akin buhat ng gabing nangyari ang malagim naming sinapit sa kanyang mga kamay. Pero sariwa pa rin sa isip ko ang mga nangyari kung kaya't nag-focus ako at naging abala sa pag-aaral noon. Nahilig ako sa pakikipagbarkada at tambak na reports at proyekto sa paaralan. Para kahit papano ay makalimutan ko ang masasamang alaala ko sa nakaraan na yon. Kahit papano naman ay nagbago ang lahat nang makilala ko si Nicole. Naging bago kong kaklase. Napunta sa kanya ang aking atensyon at hindi nagtagal. Binala ko na siyang ligawan at ipakilala sa aking mga magulang. Nakamit ko ang matamis niyang oo pero naging komplikado ang lahat noong formal na niya akong ipinakilala sa kanyang mga magulang. Doon ko kinwestiyon ang kanyang buong pagkatao. Nung magtungo kami sa kanilang probinsya, sa may isla ng Panay. Mangyari kasing ang lola lamang niya ang kasama niya sa bahay nila sa may Batangas. At nasa may Aklan naman ang kanyang mga magulang at mga kapatid noon. Wala naman siyang masyadong impormasyon na ibinibigay sa akin kung hindi abala siya sa lupaing pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Kaya hindi ako maipakilala ng personal ni Nicole kung kaya't nagplano na lamang akong pumunta sa kanilang probinsya noon nung sumapit ang sem break. Bagay na pinaunlakan naman ni Nicole. Pero kita ko at ramdam ko ang kaba at kalituhan na parabang nagbabadya na meron siyang kinatatakutan at may lihim siyang itinatago sa akin.